Ang nakaraan. Nagtanong si Pangulong Violet kung nagbibiro lang ba siya, at kung sinasabi ba niya na mayroong isang halimaw dito sa lupa na umubos sa buong sinaunang sibilisasyon. Sinabi ng department head na tama ito, at binigyang diin ng sinaunang tao na dapat nilang ituring ang halimaw na ito bilang isang banta ng pinakamataas na antas. Sinabi ng department head na ito ay isang halimaw na pumuksa sa isang buong sibilisasyon, kaya dapat silang maging maingat. Habang ang halimaw na pinag-uusapan nila, ay hindi niya napansin na nasa harapan na pala niya. Sa pagpapatuloy, nagsimula ang chapter na ito kung saan nagtatanong si President Violet sa department head kung meron pa ba ngayon ganyang halimaw ang nabubuhay pa, at nasaan na ba ito sa ngayon. Sinabi ng department head na hindi pa nila alam dahil ang sinaunang tao ay hindi gaanong nagkwento tungkol sa halimaw, at sinabi din niya na maaaring nasa paligid lang ito. Pinaalalahanan niya sila na dapat silang maging mapagbantay. Isiningit ni Zombie sa department head kung paano ginagamit ang bagay na ito. Sumulyap siya saglit kay Zombie at ipinaliwanag ng department head na bagamat walang sinabi ang sinaunang tao, malalaman mo ito sa pamamagitan ng pagtingin lamang. Sinabi niya na sinubukan na niya ito, at ang kailangan mo lang gawin ay isuot ito sa iyong kamay at pindutin ang button na nasa gitna. Habang ang department head ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, siya ay biglang napatigil, na para bang may naalala. Binalik niya ang tingin sa tabi niya, at nagulat nang makita si Zombie, at napatahimik sandali si department head na nakatingin kay Zombie, habang napangiti naman si Zombie sa kanya at nagtataka kung bakit siya tinitingnan ng department head. Napamura ang department head sa kanyang nakita, at kaagad na pumunta ang department head sa gintong gloves. Habang ang iba ay nagtataka kung ano ang nangyayari, makikita din na nakatingin lang si Zombie sa kanya na walang kaalam-alam. At sa kabilang banda makikitang lumilipad sa himpapawid si Landling na para bang bulalakaw. Bumagsak ito sa punong tanggapan kung saan nagtitipon ang mga pangulo kasama ang kanilang department head. Nagulat silang lahat nang may biglang bumagsak sa loob ng headquarters. Habang nagkakagulo ang lugar dahil sa malakas na impact, makikita ang department head na hawak na niya ang gintong gloves. Nagtataka si Pangulong Violet kung ano ang nangyayari. At habang nabalot ng usok ang lugar dahil sa malakas na impact ng pagbagsak, makikitang nakahiga si Landling sa malalaking bato na pinagbagsakan niya. Habang sa labas ng headquarters ay may makikitang papalapit sa kanila. Nakarating si Blackie sa labas ng punong tanggapan sa pamamagitan ng pagsunod kay Landling. Ang gusali ng punong tanggapan ay nakakuha ng malaking butas mula sa pagbagsak ni Landling. Nakatayo si Blackie sa taas ng gusali habang nakatingin sa lugar kung nasan si Landling. Pinipilit ni Landling na buksan ang kanyang mga mata habang ang kanyang mukha ay nakakaawa, at humiling siya sa kanyang reyna na iligtas siya. May nagtanong sa kanila kung sino ito, ngunit hindi din nila alam dahil hindi pa nila siya nakita. Nakita sa labas ni President Violet si Blackie, at nakilala niya siyang subordinate ni Zombie, habang nagtataka si Zombie kung bakit nandirito si Blackie. At nagbigay ng babala sa kanila ang isang lalaki habang sinabi niya na ang kabilang partido ay isang zombie. Nakatayo si Blackie sa tuktok ng gusali malapit sa headquarters. Habang ang iba ay sumugod kaagad kay Blackie para siya ay dakpin. Sinabi ng isa na siya ay masyadong bastos sa pag-abala ng kanilang meeting. At tinanong niya na alam ba niya kung anong lugar ito. Sumigaw si Blackie sa kanila na wag silang manggialam, habang sinipa niya sa mukha ang isa sa kanila ng malakas, at umikot paarap sa isa pang lalaki, na tinuhad niya sa tiyan, at makikita ang mga lalaki na sumugod sa kanya, ay madali lang pinalipad ang lahat, at ang isa ay lumipad pabalik sa loob ng headquarters. Nagtanong ang isang lalaki kung sino ang tao na iyon, habang ang iba naman ay nagtataka kung bakit palagi silang nabubugbog, kahit lahat naman sila ay mga presidente, na parang palagi na lang silang nagiging punching bag ng mga nakakalaban nila. At makikitang nagulat si Don, habang sinabing nasa ibang level si Blackie kumpara sa nakalaban niyang halimaw na mayroon dalang chainsaw. At habang makikita ang lalaki kasama si Landling na nakabaon sa dingding. Lumulutang si Blackie sa ere habang lumalabas sa kanya ang mga may itim na bagay. Gusto niyang patayin silang lahat sa loob ng headquarters. Nagtataka si Don kung ano ang mga itim na bagay na ito, kaya sinabihan siya ni President Violet na huminto at huwag hawakan baka ito pa ang kanyang ikapahamak.
Biglang lumapit si Zombie kay Blackie na nakahanda na sumuntok ang kanyang kamao. At ito'y kanya nang sinuntok ng malakas sa kanyang tiyan. Makikitang malakas na sinuntok ng Zombie si Blackie at mayroon napakalakas na impact sa hangin. Naiinis si Blackie habang nararamdaman niyang napakasakit nito. Ang mga tao sa loob ng punong tanggapan ay napalipad din dahil sa malakas ng impact, habang bumangga naman sa dingding sina Don at President Violet. Sinabi ng lalaki sa department head ang tungkol sa lakas ng bagong pangulo, at sinabi din ng department head na nakita niya ito. Ang department head ay kaagad na isinuot ang gintong gloves, at sinabi na ang lakas ng bagong pangulo ay parang langgam lang kumpara sa kanya. Tama raw ang mga sinaunang tao, nang makita niyang mas malakas pa ang Zombie kaysa sa inaakala niya. Pumunta sina Zombie at Blackie sa tuktok ng isang gusali, habang inubos si Blackie sa suntok ni Zombie. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang kamahalan dito, at sinabi sa kanya ng Zombie na hindi niya sila maaaring patayin. Sa kabilang banda, ginamit na ng department head ang gintong gloves, at nagsimulang may lumabas na mga kidlat. Sinabi ni Zombie kay Blackie na ito ang punong tanggapan, at sila ang nagbigay sa kanila ng lungsod. At may biglang napansin si Zombie. Makikitang nagsisimulang takpan ng buwan ang araw. Tinanong ng lalaki ang department head kung siya ba ang dahilan, ngunit ang sabi niya ay hindi siya ang gumawa neto. Iniisip ni Pangulong Violet kung ito ba ay isang solar eclipse, habang ang iba ay nabigla dahil ito ay nagiging ganap na madilim sa lahat ng dako. Natakpan na ang buong araw, at tila isa na itong kumpletong solar eclipse. Ang mga mamamayan ay nagtipon sa labas at nagtataka kung ano ang nangyayari. Makikitang lumulutang sa langit ang Blood Queen na nakatingin sa kanila. Nakikita ng mga mamamayan na may tao sa taas, at nagtaka sila kung bakit biglang dumilim ang langit. Nakatingin lang din ang department head at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Tinanong ni Pangulong Violet kung sino siya. Habang ang iba ay kinikilala siya bilang isang babae, at ang Blood Queen ay tumawa ng nakakatakot habang nagsasabi na siya ay napakalakas na. At may mga ilang tao pa ang dumating. Dumating sila para kay Landling, at makikitang nakabaon pa din siya sa pader, habang umiiyak at nagmamakaawa na iligtas siya. Inutusan niya ang iba na tapusin sila at iligtas si Landling. Inatake nila ang department head, ngunit agad niya itong kinontra at binigyan ng mga malalakas na suntok. Ang gusali ng punong tanggapan ay sumabog mula sa epekto ng pag-atake. Nakita ng Blood Queen ang isa sa kanyang mga tao na pinalipad at tumama sa isang gusali. Tinitigan niya ito ng seryoso. Sinabi ng department head sa kanila na ang mga bagay ay malapit ng magkagulo, kaya sinabi niya sa kanila na lumikas kaagad sa lungsod at ipaubaya na lang ito lahat sa kanya. Sumagot ang kanyang tauhan at sinabing masusunod po. Sinabihan siya ng Blood Queen na pag-isipan niya ang kanyang mga hakbang. At bigla na lang sumugod sa kanya ang department head, at sinubukang sumuntok gamit ang gintong gloves. Habang nainis naman ang Blood Queen sa kanyang biglaang pag-atake, at binalik niya ang isang sipa sa department head. Nagulat silang lahat at nagtataka kung gaano kalakas ang babaeng ito. Sinabi ni Blackie kay Zombie na naglalaban silang dalawa. Habang hinarangan ng Zombie si Blackie at sinabi sa kanya na wag muna silang manggialam. Ang department head ay tumalon ng napakataas sa ere patungo sa kanilang posisyon. Habang sila ay naghahanda para sa laban, ang lunar eclipse ay nagsisimula ng mawala, bumaba ang department head sa lupa at nakahanda ng makipaglaban. Sinabi niyang tatapusin niya muna ang Blood Queen, at pagkatapos si Zombie naman ang kanyang isusunod. Napansin siya ng Blood Queen at bumulong tungkol sa pagiging mapangahas ng department head. Napaisip sina Violet, Lanky at Don sa sinabi ng department head, matapos sabihin ito ang tungkol sa pagtapos niya sa Zombie, habang naglulunsad ito ng pag-atake sa Blood Queen. Nagsimula siyang mag-charge ng kanyang gintong gloves, habang gusto niyang tapusin kaagad ang Blood Queen sa isang pag-atake. Gayunpaman, ang Blood Queen ay sumang-ayon sa kanilang magkasabay na pag-atake. Samantala, pinagmamasdan lang sila ni Zombie mula sa malayo, at tila may iniisip. Lumipad ang Blood Queen patungo sa department head habang sinasabi niya na ito mismo ang gusto din niyang gawin. Parehong umatake ang Blood Queen at department head sa isa't isa. Dumating ang Blood Queen na nagmamadaling nakahanda ang kanyang kamao para durugan ang department head, habang ang kamao ng department head na may gintong gloves ay handa na ring umatake sa Blood Queen.
isinuntok ng department head ang kanyang kamao ng mabilis. Napatalsik si Don at ang iba dahil sa impact ng mga nagsalpukan nilang suntok. Nadurog ang kamao ng department head sa salpukan nila ng Blood Queen, tumalsik ang department head sa malayong lugar, sumisigaw siya sa sakit habang lumilipad sa ere. Tumama ang department head sa gusali at nabutas ito. Pinipilit ng department head na bumangon habang umuubo dahil sa impact ng kanyang pagbagsak. Tiningnan siya ng Blood Queen nang may masamang tingin habang nakatayo mula sa malayo. Isinusumpa ng department head ang sinaunang teknolohiyang ito at naisip na ang bagay na ito ay isang kasinungalingan. Sinabi ng department head na kung alam niya lang nag-anito ito, sana di na lang siya umasa sa gintong gloves na ito. Sinabi ng Blood Queen na ang department head ang taong may pinakamalakas na pangangatawan na nakilala niya sa mga nakalipas ng ilang libong taon. At kung ito ang taon noong nakaraang 1,000 taon, gamit ang kapiraso ng teknolohiyang iyon, hindi siya sigurado sa kalalabasan ng kanilang laban. Sinabi ng Blood Queen na nakakahiya ito habang naglalaho siya sa kanyang kinatatayuan, at bigla itong napunta sa harap ng department head, habang kinuyam niya ang kanyang kamao at sinasabing kailangan na niyang magpahinga. Biglang dumating si President Violet sa likod ng Blood Queen, at kanya itong inatake ng malakas, at kaagad din naman itong naiwasan ng Blood Queen. Makikita si Pangulong Violet na nakatayo sa kabilang gusali, habang sinasabi sa kanya na sa palagay niya ay nagkamali siya ng kinalaban. Nagmura ang Blood Queen at nagtanong kung sino ang babaeng ito. Buong pagmamalaking nakatayo si Pangulong Violet habang sinasabi niya sa Blood Queen, na ang kanyang bagong makakalaban ay siya mismo. Namumula ang mga mata ni President Violet na parang isa na siyang ganap na zombie. Laking gulat ni Pangulong Langki nang makita si Violet, at nagtaka kung ano ang nangyari sa kanya. Nagulat din ang Blood Queen at nagtaka tungkol dito. Samantala, may dalagang tumatakbo habang tinatawag si Landling. Nabiglang dumating si Don at hinawakan ang kanyang ulo, pagkatapos tinaladkad siya at ibinagsak sa tuktok ng isang gusali. Makikitang nasa zombie form rin si Don habang nakahawak pa din sa ulo ng dalaga. Tinanong ng dalaga si Don kung sino nga ba sila. Napalingon si Blood Queen sa ibang direksyon, at napansin sila. Kinakaladkad ni Don ang dalaga, habang nagsasalita ang dalaga sa kanila, na huwag nilang isipin na makakatakas pa sila dito. Makikitang nakatayo silang tatlo sa tuktok ng mga gusali, at hawak pa din ni Don ang dalaga. Habang si President Violet ay tila nag-transform din sa isang zombie, na makikita sa kanyang mga mata. Si Pangulong Violet ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali habang hawak na niya ang kanyang espada. Samantala, nahihirapan pa rin ang department head sa epekto ng kanyang pagbagsak kanina. Sinabi ng isang lalaki na nawalan siya ng malay at nagtataka kung ano ang hindi niya nakita. Habang ang iba ay nakita si President Violet at naisip nila na may kakaiba sa kanya. Isinusumpa ng dalaga si Don at sinabing wag niya siyang maliitin. Hinayla niya ang kamay niya kay Don para makatakas, at agad na tumalon ang dalaga palayo kay Don. Nakangisi si Don habang nakatingin sa dalaga. Sinabi niya na hindi siya isang mahina, at sinabihan si Don na huwag maglakas loob na tretuhin siya na parang isang daga. Tinatawanan siya ni Don at sinabing patunayan niya ito. Sinugod ng dalaga si Don na nakahanda ng sumuntok. Agad na kinontra ni Don ang kanyang pag-atake at sinipa siya sa kanyang panga, at kinukutsa siya na kung ito lang ba ang pinakamahusay na magagawa niya. Napailing ang dalaga sa sipa ni Don. Tumatawa si Don habang nagsimulang dumapa sa lupa at ito'y kanyang binasag. Tumalon silang dalawa sa ere. Nakuha ni Don na suntukin ang mukha ng dalaga. Nagulat ang iba at nagtataka kung kailan naging mas malakas si Don. Nakatalikod ang dalaga habang minumura si Don. Nagawa niyang tumayo sa bangin habang gamit ang isa niyang kamay, at parang nahihirapan na siya habang nakabaliktad ang kanyang katawan. At ginamit niya ang kanyang dugo para makagawa ng kanyang teknik na tinawag niyang blood clone, para gumawa ng ilang kopya ng kanyang sarili. Pero parang alam na ni Don ang concealment technique na ito. Sinugod siya ni Don at nagawa niyang sipain siya sa tiyan, nalaman niya kaagad ang kanyang pagtatago, at unti-unting nawawala ang kanyang mga clone. Napaungol siya sa sakit at iniisip niya kung tao nga ba si Don. Sa kabilang banda, makikitang parang may pinaplano ang Blood Queen. Samantala, pinapainit ni Pangulong Violet ang kanyang kamay gamit ang kanyang espada.
Siya ay nakatayo ng may pagmamalaki mula sa malayo at iniindayog ang kanyang espada pabalik. Ang sword's impact ni President Violet ay tumama sa mga gusali ng lungsod sa likod niya. Pati ang kanilang headquarters ay nadamay din sa pagkahiwak. At natakot ang mga tao sa loob dahil sa impact. Sinabi nila na masyado itong nakakagulat, at nagtanong ang isang lalaki na kung ganoon ba talaga kalakas si Violet. Tumanggi siyang maniwala dahil iniisip niyang hindi ito tama, dahil nagtataka siya kung bakit may ipinapaalala sa kanya ang pangyayaring ito. Parang may naintindihan si Blood Queen nang makita niya si Violet. Sinabi niya na isa rin pala siya sa napalakas, pero sinabi niya kay Violet na hindi siya ang hinahanap niya. Nagsalita ang Blood Queen na hinahanap niya ang zombie upang maipaghiganti niya ang kahihiyan na ginawa niya sa kanya noon. Napapikit si Blood Queen, at pagkatapos ay muli niya itong binuksan. Tila galit siya habang sinasabi niya na nagtiis siya ng 1,000 taon para sa sandaling ito, at sinabi kay Violet na madali niya lang itong mapapahirapan hanggang siya ay mamatay gamit lamang ang kanyang kaunting lakas. Sinabi ng Blood Queen ulit kay Violet na hindi siya ang kanyang kalaban at iminumungkahi sa kanya na umalis sa dadaanan niya. Samantala, mukhang walang pakialam si President Violet sa sinasabi ng Blood Queen, at nakatayo pa rin siya at handang makipaglaban. Sinabi ni Pangulong Violet na tama ang Blood Queen. Dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi makakapantay sa kanya, at kahit na gumamit siya ng mga stimulant, hindi pa rin niya siya matatalo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Pangulong Violet kung ang kapangyarihang iyon lang ang kanyang inaasahan para talunin ang Blood Queen, may kailangan siyang gawin. Gusto ni Pangulong Violet na ipakita sa Blood Queen ang isang bagay na mas nakakatuwa. Nagtataka si Blood Queen sa sinabi ni Violet na nakakatuwa. Hinawakan ni Pangulong Violet ang kanyang mukha, at handang ipakita sa Blood Queen ang kanyang sinasabi. Gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang pangalawang anyo. Ang mukha ni President Violet ay nagsisimulang mabasag, siya ay tila nagbabago sa kanyang pangalawang anyong zombie. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya. Unti-unting nagbabago si Pangulong Violet habang nagsisimulang mag-react ang kanyang katawan. Ang Blood Queen ay tila nabigla at hindi makapagsalita habang nakikita niya si President Violet. Napapaligiran si Pangulong Violet ng kulay rosas na usok, habang nagsisimula siyang mag-transform sa harap ng Blood Queen. Ang mga tao sa loob ng punong tanggapan ay nabalisa din sa kulay rosas na usok ni President Violet. Nanlaki ang mata ng Blood Queen nang may nakita siya. Ang mukha ni President Violet ay nag-transform sa isang may sungay na mukha ng zombie. Nagkaroon siya ng mahaba at matutulis na sungay sa kanyang noo, at dalawa sa magkabilang gilid ng kanyang pisngi. Samantala, nagbubuga ng usok ang punong tanggapan, habang ang mga tao sa loob ay gulat na gulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagulat din ang Blood Queen sa kanyang nakita, habang sina Zombie at Blackie ay namanghalang nang makita ang pagbabagong anyo ni President Violet. Tila nasiyahan naman si Don habang nabigla ang dalaga nang makitang maaari pa palang magpalit ng anyo si President Violet. Makikitang gulat na gulat ang mga mata ng Blood Queen habang iniisip niya na may ganoong din pala siyang anyo. Parang nabalisa siya habang naaalala niya ulit ang nangyari noon. Tinanong ni President Violet ang Blood Queen kung pinag-iisipan na ba niyang mag-ingat ng kanyang buhay, kaya sinabi niya sa kanya na dahil parehas ang pakiramdam nila ng Blood Queen, ay hindi na nila kailangan pa ang mga walang kwentang salita sa pagitan nila. May inilabas na sandata ang Blood Queen sa kanyang kamay, at sinugod niya si Pangulong Violet dala ang sandata na kanyang ginawa. Hinawakan ni Pangulong Violet ang kanyang espada. Habang aatake na ang Blood Queen mula sa itaas, sinabi niya sa kanya na tama siya, at idinagdag pa niya na mahihina lang ang gumagamit ng mga salita. Hinawakan ni Pangulong Violet ang kanyang espada at nilaslas ang kanyang kamay para ibahid ang kanyang dugo dito. Ginamit niya ang kanyang dugo upang mapahusay pa ang kanyang espada, pinalakas pa niya ito sa isang pulang blade cleave. Biglang natulala ang Blood Queen at nahati sa kalahati ang kanyang mukha. Iniindayog ni President Violet ang kanyang espada habang nagsalubong sila sa isa't isa. Makikitang gumawa si Pangulong Violet ng ilang hiwa gamit ang kanyang espada. Pinagpuputol niya ang mga sel nito at pinagpira-piraso ni Pangulong Violet ang kanyang katawan, hanggang sa hindi na makita ang Blood Queen. Laking gulat nila nang makita ang ginawa ni President Violet, at habang sumisigaw ang dalaga at umiiyak para sa kanilang reyna.
Makikitang umuulan sa kinatatayuan ni President Violet ng mga dugo ng Blood Queen. Ang President Violet ay nakatayo pa rin sa pwesto niya na para bang may hinihintay. Iniulat ng isang tauhan na winasak ni President Violet ang bawat cell sa katawan ng Blood Queen. Hindi makapaniwala si Chief Gang at nagtatanong kung anong klaseng biro ito. Seryoso si Lanky habang tinititigan niya si President Violet na may iniisip. Natahimik din si Department Head sa nakita. Nagsalita si Pangulong Violet na alam niya na hindi siya ganito kahina, at sa tingin ba niya na hindi niya malalaman na buhay pa siya. Ang cell ng Blood Queen ay nanunumbalak, at ang dugo ay nagsisimulang bumalik sa itaas, at ang dugong nagkalat sa paahan ni Pangulong Violet ay bumabalik din. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.